Bakit hindi yung pag-explain bakit ka may baril? Yung pang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto Di ba? I do not know. Kaya nasasabi ko, ikulang siguro yung natutunan mo sa... Ano ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute, sige, panoodin natin. Wala ko yung nakita rin. Wala ko yung nakita rin. Open din Ay, tama. Yung plaka yun. Hindi, baka RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete. Yung kompleto, meron ba kayo? Saka may nakita ang vehicle Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas dun sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy Eltan, owner of the plate number attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyari dito sa sa investigation nito? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately sa ibang sasakyan po yun naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo na nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Ano sasakyan? Yung registered sa LTO. Van white, parang gano'n, sir. Mali. Ganun tinitingnan may report. Report nito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda. Di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang German PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman? Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya during the incident, August 11. Nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So ayun. Ano relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you inimbestigahan niyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? Sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Not related? Yes po. Hindi siya taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siya nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niya personally yung Rubitan? Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Rubitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original ba ba? Original plate. Oh, now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman
or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali, yun ang check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon, sinasabi mo na, baka inimbento lang. Ano ba totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang? O ginamit lang? O ginawa lang? O original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya. Yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano mo nalaman na hindi original? Ika, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the LTO? Gumawa po ako ng request. No, ang tinatanong ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod dyan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Diba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed ano yan, fake the plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado hindi na ako investigador o polis, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang receipt nun is si Miss Tan. Di ba, Arby? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be this plate that was used during that incident was a fake plate. And walang blatter entry or blatter report o walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go ahead. When we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakaatas sa isang particular vehicle. So yung ibinigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day, upon receipt ng verification po sa LTO, ang sabi po, sir, ng owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inalagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time
when the crime was committed, sabihin mo ba kahit 2 hours? No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, possibility. now, ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there, attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, Ardi? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan, mas may ano tayo na technology na, no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung wala capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain stand is not involved in the crime. Tama, Ardi, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or Mistan show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake o fake, di ba? Tama, Ardi? I agree, Your Honor, Mr. Chair. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, Artino. So, Chairman, siguro we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa classic case din, di ba? Nakuha ng plaka. Pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, Chairman, kailangan mag-check natin yung LTO in regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. Dapat siguro yan, pagtuunan ng pansin niya ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm yan na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not daw CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, Ardi, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba dyan para may last minute kito. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi hindi nga pagbaba, makita pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay, wala namang putok, hindi marinig. Pero, bumalik agad tumatras Well, bak kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa di ba? So, ang bilis. Na, in such operation, ito si Chairman ako, pala ni Chairman ako, ito masalam dito In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis Pagbaba, wala kang 1 minute Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman. So, sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan? Chairman, isingit ko lang doon sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung, lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. Yan. Katulad yan, sila to.
ito yung mga witnesses na nandun sa loob, na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Consala Lumbang, hindi, gusto na makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tignan natin. With all due respect to, sige, wait. Tuloy ko lang. Wait. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Hindi, simulan natin yun sa dalawa ba? Akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa pinatawag niyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan doon? Kasama po doon sa lugar, Mr. Chair. Sa lugar ng insidente? Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis? Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis? Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa? Yes, Mr. Okay, Chair. now question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga ron? Taga ibang barangay po, Mr. Kaya, hindi taga ron. Now, paano nyo binitawan na they are not involved? Base po doon sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Anong tinanong nyo sa interview? Ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan niyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat the next question mo, bakit mo siya bisitahin? Ano mo ba siya? Yung... ganito, Corporal. Establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? Base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to, humabol po ng SK chairman, pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila? Yes po. Hindi doon sa Lakyo? Doon sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan? Yes po, Mr. Chair. Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, ako. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente po yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibig na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po na ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't
ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Web po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae. Sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, na-imbestigahan. At nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya, nung araw lang po na yun, dun ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala? Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya ng SK election niya. Yes, Mr. O, nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na? Para makuha na po daw. Para makuha niya? Opo. O, bakit sa'yo? Nasa sa kanila po yung sasakyan. Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya na humingi ng tulong? Hindi ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya siyempre sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabarel na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ganun po yung kaya... Nag-text saan po? Saan nag-text? Inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin... So meron kayong presumption na sila nag-text doon sa Yung po yung suspect? kasi nakita po namin sa CCTV, nandun... Sinabi niyo ba kila investigador? Sila rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Web, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung investigan na gagawa nila. Tapos dun sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na may babae. Okay, Mr. Freddy Web, so, Mercado. Sandali po. Sige, go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang na medyo malabo talaga. Ako, personally, now, Chief of Police, tsaka investigador. Chief, ganito po. Opo, sir. Di ba may witness kayo? Doon mismo sa incidente, di ba? Opo. Okay. Saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Katabi po, sir. Magkatabi pero 6 to 7 meters. Opo. Hindi sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pinabit niya? Sinabi niya wala? Meron po. Pakisabit nga yung pinabit niya. Sigurado ka CD ha? Baka wala. Hindi kasi ako RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during that, she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama siya isa. Yung kasama niya isa, naman yung papel ng isang babae na yun. Di ba, hindi nga, sabi ko, alam to ni Chairman ako pala, hindi naman police to eh. Yun yung last minute dito eh. Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yun, tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit? Di ba? Na pagbaba mo, binalatan na kagad. Then, wala kang napaka-precise eh.
Di ba? At napaka-precise, wala kang 1 minute yung operation. Di ba? So, ako, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako doon. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi ka ganun ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RT? Pero hindi lang ako sigurado kung sino report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ako tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausapin, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, eh siya kaagad ang first na, dahil hindi siya nagaroon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siya kapitan. Chief ha, sabi mo kanina nandun sa affidavit ha. Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness nandun din yan kay ma'am no? Kay Kunsihal. Kasi Chief, kasi kung sa affidavit mismo, no witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan, tawag dito? Witness na, hindi, witness na para i-guluhin ang investigation. It's either sinubukan kayo, anyway, Ardi, Chairman, yun ang muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, ano muna tayo, CCTV, tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso, then we'll go to the next, yung kay Polito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, okay. Yung nakakulay puti kanina. Ayan, yung nag-ano na upuan. Ayan, LHO. Ay, natama ka. Ayun, yumuko siya. Alam nila Alam nila kung nasaan. So, I'm pretty sure meron ka rin yan. Ayun, yung mga pumutok na yan. Yung nag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Naabol niya pretty sure, nakita niya yung dalawang babae dun. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Mr. Gambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung tikong po talaga yung bibig nila. Nung tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas Yung dalawa nanggaling sa loob Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo? Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita? Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun ang nga sinasabi ni Chairman Akop di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair. Yes, Chairman Akop. Kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang pinutok nila, lisensyado pa. Yun lang. Alam nyo, pulis kayo dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Diba?
yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pala ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explain eh? Bakit ka may baril? Yung pambaril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Diba? I do not know. Kaya nasasabi ko, ikulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech sa resolution ni SDS, nakalagay dito, he also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyong motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair. Power struggle, Mr. Chair, yung tanong ko, political or electrical? Sisiguruhin mo. Hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan? Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Dumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehana, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigator? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po yung power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa anong sinasabi nyo ng power struggle? Mr. Chair? Well, dapat alam mo yun. Mr. Chair? Mr. Chair? Sandali Go po. ahead. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung tinatanong ko eh. Chairman ako, you have the floor. Sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And, So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then, yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging
Magaling. Parang ganun po, Mr. Chair. Okay. Napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan. Tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yan po yung nakikita namin sa investigation po namin. And based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gusto mong magsalita yung baba? Yes, Konsyala, now you are recognized, please. Opo, sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila nahahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po, nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no? Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yun po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po niyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor yung position na yon, di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, chairman ako. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. You want sa executive session? Sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman ako. May gusto atang ano sasabihin mo? Konsyala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But? Yung sinasabi niyo pong executive session, okay po. Sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madera Alejandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po. Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Okay. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair, meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Hukbong Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino
Mayor Bon Alejandro. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and certain, meron pa po mga grupo. And then po, based doon po sa HMB, nagkaroon po yun ng RHB, and then Arayat, revolusyonaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Doon po sir sa HMB, sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Hipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na andun naman po si Mel Lumbang. So, based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD. Yes. Bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad dyan tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap, during that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na dalama kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupinteryahin pa namin yung tatlo. Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala akong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa Arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo, Your Honor, Mr. Chair. Kasi doon pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo rin. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Unang-una, silang nandun eh. Opo, sir. Your Honor. Pangalawa, sila nagkipagputukan. Yes, sir. At sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman, just clarification lang, Chairman. Sige. Go ahead, ang lalim na nito. Chairman Aduana, before we proceed sa next item. Kasi based on the holdings, no, entry report and holdings of mentioned by PD, bali nagdalawang grupo, di ba? From HMB, naging guerrilla of Arayat, triple seven guerrilla ng Arayat, then yung isa na yan, Pitan. Yeah. So yung Melumbang is with the RGA. Si Melumbang. Tama. Sila former mayor, the late mayor, di ba ano na yung si Alejandrino? Asawa mayor. Asawa ni mayor, di ba? Pero former mayor din siya, di ba? Okay. Now, ang kasama niya si Hipolito. Tama? Doon sila sa anong grupo? Ukbo. RHB? HMB, sir. HMB. Hindi, kasi originally HMB. Yes, sir. Humate. Yes, sir. Diba? Yung grupo nila nung bang nag-RGA. Yes, sir. Okay. Sila, ang HMB na natili. Ano, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, na natili. So, kasama ni former Mayor Alejandrino, ito ko Hipolito. Yes, sir. Okay, now, tanong. Kasi, ay 2 months after, almost exactly 2 months after, namatay yung Hipolito, Federico Hipolito na councilor Sir. ng Arayat. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Now, tanong, ito bang Federico Hipolito, itong Hipolito that you mentioned, Yes, Your Honor. nakasama? Yes, Your Honor. Nakasama ng former mayor doon sa HMB Yes, na Your Honor, original. Mr. Chair. Okay.
So, Mr. Chairman, tingnan mo yung si Lumbang, Kapitan Lumbang, namatay noong August 11 na nag-split o humati doon kay HMB. Ang naiwan sa HMB si Alejandrino at saka si Hipolito. Now, August 11, namatay si Lumbang. Kung ang motive kung ang isang established na motive is not politics, it's all about power struggle. Hindi electric power power struggle, hindi rin political struggle. Struggle within sa group na yon. Okay, now, tingnan mo ang pattern, kung ang namatay na Hipolito is the same Hipolito na na-mention ni PD na may 2 shares sila na HMB also with former Mayor Alejandrino, o di nagkaba, gantihan, pwede i-establish natin nagkagantihan. Pwede ba, PD? Yes, Your Honor, Mr. Chair, but makikita po natin, considering na sila po yung mga grupo is pumasok na po sa politika, that is why, kaya po nakikita natin, pag may nangyari na incident is politics po kagad. Pero, pag titignan po natin yung ugat po, Your Honor, Mr. Chair, makikita po natin. And then, pwede rin PD na hindi, huwag natin i-dichotomize. Di ba? Pwede rin na. Yes, sir. Di ba? It started with their group. Discounting, sir. Di ba? It started with their group, but later, magkaiba sila sa politika, di ba? Opo, sir. Di ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Pwede rin na ng grupo is not anymore existing. Yung mga allegedly, as alleged, gunpowder, etc. Na pwede rin na yung mga armed elements na nandun is for their own protection. Illegally acquired yung baril or legally acquired. Diba? But for their own protection, not anymore with regards to the problem within the group that time, na gunpowder, but because of politics na. Pwede rin, diba? Magkaiba sila sa politika Ito may Hipolito, kalyado to ng mga Alejandrino. Until now. Before his death. Pwede rin, diba? Pwede rin na nagsimula doon sa grupo-grupo, now, politika na. No? Pwede rin, di ba? Anyway, RT, siya ba lahat